Diyan naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Kapag daw maliit yung lote, exempted na daw sa setback. Yung setback, ano bang ibig sabihin ng setback? Ibig sabihin ng setback, teka, kuha tayo ng i-drawing natin. Setback. Kung ito yung lote mo, ang setback, ibig sabihin, yung iuusog mo bago ka magtayo. Yan. So, itong space na to, space na to, space na to, at space na to. Karaniwan sa building code kasi, ito ay 3 metro, ito ay 2 metro, ito ay 2 metro, ito ay 2 metro. Kapag daw maliit lang lote mo, halimbawa 50 square meters, 5 by 10, exempted na daw. Kahit sagarin mo na yan, wala naman ang matitira. Ganun ba ang interpretation sa setback? Pag-usapan natin. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ang setback ay isang requirement ng National Building Code. Ang gamit kasi nitong setback para yung future-proof yung bahay mo. Halimbawa, nasa tabing kalsada yan. Tapos isasagad mo dun sa harapan. Paano pagka nagkaroon ng project na road widening? At usually, yung mga kalsada, lalo na kung yan ay national road or main road ng isang barangay o ng isang city, minsan o karaniwan, may projection ang local government or ang DPWH na lalaparan yung kalsada. Road widening, di ba? So, gawin natin. Minsan, ang reference nila ay center ng road. Example, ito yung center ng road. Ito yung road na kasalukuyan. Yan. Tapos, ito yung lote mo. Sample lang yan ha. Ito yung lote mo. Minsan, ang projection nila dyan, from center of the road, 15 meters. Halimbawa, 15 meters yung hinihingi nila. Let's say, 15 meters. Dahil sa kanilang road widening. Kung nagtayo ka ng bahay dito, tatamaan yan. Babasagin mo to. So, ang setback ay, in a way, yan ay protection sa itatayo mong bahay para future-proof siya. Isa pa sa dahilan ng setback ay para meron kang natural air, meron kang natural, tawag doon ay natural ventilation, at meron kang natural lighting para hindi naman kulob, para makapagbintana ka. At sa building code, ang hinihingi para makapaglagay ka ng bintana ay 2 meters. Kung ito yung property line mo, ang bahay mo, para magkaroon ka ng bintana sa harap, 3 meters ang minimum. Sa gilid ay 2. 2. 2. That's the time na pwede kang maglagay ng mga bintana. Yan. Diba? So, para sa, ano rin yan, sa welfare ng titira. Ngayon, paano? Sige. May maliliit na lote. Ito ang bahay ko, 48 square meters lang. Paano yun? Ano pang matitira sa lupa? May punto. Kaya bago nyo pa naisip yan, naisip na yan ng batas. So, mayroong mga batas na umiiral, no? Existing na batas pambansa, no? BP 220,
itong BP 220, ito yung batas sa pagtatayo ng mga economic housing o socialized housing. Siyempre, kapag socialized housing, maliliit talaga ang lote. At umaabot pa nga yan ng mga 35 square meters lang. Maliit, di ba? So, sa BP 220, kagaya, halimbawa, kunin na nating example yung 5 by 10 meters na lote. Sa BP 220, pinapayagan ng batas na magkaroon ng common wall, firewall, magkabilang side. Sabihin, kapag may common wall yan, pwede mong isagad dyan sa sides yung iyong bahay. Let's say, ito yung bahay mo. Ito yung isi-shade ko ha. Yan yung buildable. Yung pwede mong tayuan. So, pinapayagan sa BP 220 under socialized or economic housing law na pwede mong sagarin yung side. Basta mayroong common na wall. Ito yung mga row house. Yan. Tapos sa harap, pinapayagan nila na ang setback mo ay 1.5 meters lang. At sa likod, ay ganun din, no? Let's say 2 meters. Pinapayagan yan. Ngayon, aalamin mo kung yun bang location mo ay pasok dito sa batas na to. Kung yun bang lote mo ay pasok sa BP 220. Yung socialized or economic housing. Kumusta naman, halimbawa, ito, yung lote mo, maliit na nga, irregular pa. Babe, ganyan yung site, ganyan yung itsura ng lote mo. Tapos maliit pa. Let's say ito ay 6, ito ay 8, ito ay 4 point something, let's say 4.2. Tapos ito ay 5. Mahirap ka nga namang susunod sa setback kung ganyan. Ano pang matitira sa bahay mo para magkaroon ka ng matutuluyan, di ba? Tapos hihingan ka pa ng parking, di ba? So kapag ka mga ganito, ay ang nagdi-decide na ng ganitong kaso, yung Office of the Building Official. So si Office of the Building Official, pwede kang i-exempt sa setback. Pero hindi ibig sabihin sasagarin mo na. Meron pa rin. Kaya lang, yung minimum requirement ng batas na 3 meters sa harap, 2 meters sa gilid, 2 meters sa likod, ay pwede ka na niyang pagbigyan. So, meron namang may kakayahan na mag-decide ang building official. Sino ba yung building official? Doon sa inyong city o sa inyong municipality, siya yung nag-a-approve. Siya yung may last say sa pag-approve ng application mo sa building permit. Yan. Kaya kung in-approve yan ni building official, pwedeng yung architect mo ay magpapaliwanag kay building official. Dahil sa ganyang kaso nga, pwede naman. Merong ganong power si building official. Minsan naman, may mga local ordinances. Yan. Halimbawa, sa Makati, meron silang local ordinance na pwedeng 1 meter lang yung setback. Depende sa city, depende sa municipality. So, i-research mo rin yun. Siyempre, yung architect mo, alam niya yun. Mag-i-inquire siya sa Office of the Building Official, kung may local ordinance, si city or si municipality na medyo nagdi-deviate sila doon sa kung ano yung hinihingi ng National Building Code. Kaya yung itong bahay ko, 'di ba? Hinouse tour ko kayo dito, pinakita ko yung bahay ko, may mga nag-comment, bakit ganyan, wala kang setback? Meron po tayong setback. At ito pong ating location, itong aking tahanan, ay pasok sa economic housing. Kaya pinapayagan na meron lang 1.5 metro na setback sa harapan. 2 metro sa likod. Okay, sana natuto kayo at sana
kayo ay nagkaroon ng kaalaman na hindi lang pang-inuman. Okay. Kaalaman na pwede nyong i-share, no? At liligtas sa inyo sa kamangmangan. Maraming salamat po ha. Ingat po tayong lahat. Kita-kita po tayo uli sa susunod. Ako po si Architect Ed. Salamat po. Bye.